Magandang araw sa inyong muli mga master. Today's episode ay dadaanan natin ang sikat na Halsema Highway at dediretso tayo sa Suyo Cervantes Road. At syempre, dadaanan na din natin ang Besang Pass na palaging hinihintuan ng mga turista na pumupunta ng Sagada. Isang epic adventure na naman ito mga master dahil sa mga magagandang tanawin na makikita natin along the way. Kaya tara at samahan niyo ako muli mga master. Samahan niyo akong mamangha, tumuklas at matuto ngayong araw. So paano? Let's hit the road! Tingnan nyo to mga master, ang ganda oh. Grabe mga master, mukhang di ata makapagpalipad ng drone dun. Balot ng ulap. Ayun oh. Kasintangkad na natin yung ulap mga master. Ito na. Nangahabol si Dogo. Lokong Dogo yun ah. Nahabol mo ako ah. Ang ganda doon mga master. Recommended na pumunta kayo doon. May mga parking naman dyan. Pwede naman kayo mag-park. Ang ganda, sulit. Tapos hindi, may mga snack house na rin doon kasama. So makakakain kayo or makakabili kayo ng tubig in case na kailangan nyo. Thumbs up, 2 thumbs up sa akin yun. Yung lugar na yun. Ngayon ko na napuntahan. Ang ganda. Solid. Woo! Okay, ito na yung pangmalupitang pababa. Let's go. Pakarga na muna tayo kasi baka mamaya dun wala na tayong mapagpakargahan. Okay, full tank ka na naman Kaloy. Let's go. Thank you. Let's go. Okay, so ito mga master, tinatahak na natin tong Halsema Highway kasalukuyan, no? Dire-diretso lang to. Ito yung Halsema Highway kung tawagin nila. So ito rin yung papunta ng Sagada. Kung manggagaling kayo mga master ng La Trinidad or Baguio, ito ang ruta nyo, Halsema. Dito sa Halsema Highway, maraming mga magagandang view rin dito mga master. Ayan, makikita nyo dyan. Ang dami nyan. Kasi dito parang nasa skyline yung dinadaanan mo pag nandito ka sa Halsema eh. Kumbaga, dito rin nakalagay or dito rin located yung former highest point, which is yung vlog natin before sa Atok. Andito rin siya. So hindi na tayo bababaron mga master kasi napuntahan naman na natin yun. Diretso na tayo ng Cervantes. So doon sa may pa Cervantes mga master, sa may Mangkayan, di pa ako nakapunta ron. So first time kong pupunta sa Mangkayan. So makikita natin yung mga view doon. Yun mga master, nakakita ako ng daan. Ito. Itong daan na to papunta ng Kapangan, Kibungan, Bakun. Ito siya. Kaya lang malayo. So siguro ito pupuntahan natin to sa susunod na mga vlog natin, itong Kapangan, Kibungan, Bakun. Kasi malayo siya eh. Dito na tayo dadaan sa Atok na lang. Kasi naghahabol ako ng oras. Kailangan natin mapuntahan yung Besang Pass o kaya yung Quirino Skyline eh. So tingnan natin. Layo pala. Okay, Atok 36, Bontoc 133. Layo. Doon nakapunta na kasi ako dito. Hindi ko alam na ganun pala ang kilometers nun. Layo. So mga master, palagi ko nang dinadaanan tong Halsema Highway, pero every time na dadaan ako dito, na-amaze talaga ako. Grabe naman kasi talaga yung view. Solid dito.
May troso dun. Ano yung meron? Bawal siguro mag-park. Upper Sayet. May mga trail pa dun na ano. Oh, rock formation. Okay mga master, tayo ay ihinto muna rito sa highest point at magpapahinga. Hinaantok ako. Woo! Pahinga muna tayo dito mga master kasi ako'y inaantot. Ito muna tayo. Okay lang siguro dito naman. Ang Halsema Highway ay kilala din sa tawag na Benguet to Mountain Province Road or Baguio to Bontoc Road. Ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Cordillera at dumudugtong mula Baguio hanggang sa munisipalidad ng Bontoc. At noong March taong 2013, ito ay napasama sa the most dangerous roads in the world. Dito din matatagpuan ang atok na tinaguriang highest point noon hanggang taong 2019 na may taas na 7,400 feet above sea level. Pero simula nang nagawa ang daan sa Tinok Ifugao ay nakuha nito ang titulong new highest point dahil ito ay may taas na 7,970 feet above sea level. Ang 150 kilometers na Halsema Highway ay sinasakop ang malalaking bahagi ng parte ng Benguet. Nasasakupan nito ang halos 8 munisipalidad, ang La Trinidad, Tublay, Atok, Bocod, Kabayan, Bugias, Bakun at Mangkayan. At 4 na bayan naman sa Mountain Province, ang Bauco, Sabangan, Bontoc at Sagada. Ang pangalang Halsema Highway ay ipinangalan sa American engineer na nagngangalang Eusebius Julius Halsema na naging mayor ng Baguio noong 1920 hanggang 1937. Nagsimula ang construction ng Halsema Highway noong 1922 at dahil na din sa tulong ng mga locals, natapos ang construction nito noong 1930. Masama ito, natatai ako. Ang galing mga master oh. May mga naka-install na solar lights. Wow, stig. Galing. Maliwanag na dito pagkagabi. Solid. Hanggang dito may mga solar power oh. Wow, wow, wow. Rice terraces. Ang ganda oh. Riders na scooters. Wow, grabe oh. Kita nyo ba yan? Solid. Wow, grabe. Grabe, ang layo pa natin. Hinto tayo ng hinto. Tara na mga master. Let's go, let's go. Woo! Kibungan kaliwa, Bugias diretso. Okay. So ito siguro kung pumasok tayo doon sa kanina, yung way sa may La Trinidad na yon, Kibungan yung ayan oh, diyan ang labas natin. Madaymen oh. Hindi. Oo, tama, may labas doon ang Kibungan. Madaymen. Pupuntaan din natin yan.
Woohoo! Grabe. Grabe talaga ang likha ng Panginoon, no? Tanyo naman yan. Solid. Although yung rice terraces kasi, o yung pinaka terraces kasi likha ng tao, pero kung hindi dahil sa bundok na yan, di mo magagawa yun eh. Grabe. Grabe mga master, oh. Ano yan, nagdan? O parang daanan ng tubig. Grabe, oh. Tapos naglagay sila ng mga riprap doon, oh. Oh. Solid. Ang kulit. Ang lalaki. Tingin ko mga master, di na natin mapupuntahan yung ano, yung Quirino Skyline. Nakita ko kasi sa mapa, palayo siya. Tapos ang labas mo na kandun. Eh tayo kasi papunta ng Cervantes, tapos puntahan natin yung Besang Pass. So unahin na muna natin siguro yung Besang Pass, then labas na tayo ng Suyo para mas malapit lang. Ang layo, mapapalayo kung pupunta pa tayo ng Quirino Skyline. Sa susunod na vlogs na lang natin yon mga master. So Besang Pass na lang muna tayo. Tsaka baka kulangin ako sa oras eh. Time check natin kasi 11:30 na. Sobrang dahil kong iniintoan. Napakabagal ng takbuhan natin. Wow, solid yung bundok mga master, oh. Kulay brown. Ay hindi, ano siya, sinimento kasi siya. As parang naglumot siguro. Uy, grabe naman yun. Loko yun ah. Dito may labas din yun, yung kapaya to, Pabakon. Then diretso tayo Bugias. Pabakon yun yung kanina. So dire-diretso lang tayo dito mga master. Grabe oh, sagana yung bundok na to. Ang ganda oh, green na green. Green na green. Wow! Wow, ganda. Ang ganda dun. Grabe dun oh. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ayun oh. Tignan nyo to ha. Tignan nyo to. Boom. Wow. Dito yan sa Alcema Highway mga master. Grabe no. May mga daan pa dun oh. Dun meron din. Woo. Tapos may mataas pang bundok dun. May papausok pa dun. Dito naman sa kabila. Woo. Grabe. Ganda. Di na ako makapagpalipad ng drone dito mga master. Ubus na yung battery ko. Kailangan tayo mag-conserve ng battery para sa Besang Pass. Yan o. Tsaka sa Mangkayan. Kasi ito, na-drone ko na to dati. May mga previews na ako sa mga vlogs dyan. Amgalay Gray View Deck. View deck din, ang ganda rin. Grabe mga master oh. Look at that. Ooh. Ang ganda. Grabe, solid. Grabe yung daan na to, packet, ang tarik. Putik yan. Grabe naman tarik nun. Sobrang solid. Ang tarik. Wow. Amoy yung mga kabundukan. Ano ba amoy nun?
Siyempre amoy nature mga master. Oh, yun po ang tarik ng mga ano dan dito. Tingnan nyo to mga master ha. Grabe. Straight pa. To. Ayun oh. Grabe yung tarik ko. Tingnan mo dali. Parang kang ano eh, literal na hagdanan na ano eh oh. Ewan ko kung sa GoPro kung kita mga master, pero grabe ang tarik oh. Grabe. Dito mga master, yung mga ganyan, yung mga landscape na ganyan, no? Yung mga mountains na ganyan, yung mga taga dito, yung mga locals dito, normal na sa kanila yan. Pero sa atin kasi, mga taga Manila or anywhere na parte na South or Central Luzon, eh kamangha-mangha yan. Kaya na-amaze ako kapag pupunta ako rito tapos nakikita ko yan. Yan. Sa kanila, sa iba mga locals, eh normal na yan. Lumalamig na naman. Wow. Ito na master, bali meron tayong kakaliwaan dito. Yun yung papunta ng Mangkayan Cervantes Road. So tingnan natin. Ito sabi ni Google Maps. Parang stiff yung kakaliwaan natin Parang sikong-siko. Yan natin. Abatan na ba to? Oo, Abatan na pala to. Okay. So nasa Abatan na pala tayo mga master. Ito nga pala kami natulog nung nakaraan, nung nagbuskalan kami. Okay. So dito mga master, kumpleto dito itong parang pinakabayan nila. So marami ring mabibilihan. So may mga hotel din, inn, lodge, transient, no? Meron din. Nakatulog na kami dito once. Sobrang lamig din dito mga master. Ayun, narinig nyo naman yun, no? In 200 meters daw, turn left. So tingnan muna natin tong mga ano dito. Ay, ito na pala. So yung Tinok kanan, Central Bugyas kanan din, Kabayan kanan. Ito yung papunta ng Mangkayan. So ito na, tayo sa ano. Welcome to Mangkayan, Province of Benguet. Diretso lang tayo mga master, diretso lang. So ito, ngayon lang ako dadaan dito mga master sa Mangkayan Road. Hindi ko pa to na-explore. Ito, pag mga bago sa akin, na-excite ako kasi syempre, ano ba yung mga makikita dito, ganun. Na may share ko rin sa inyo syempre. Sa mga walang time na maglibot-libot, mag-explore, eto mga master, manonood ka lang, parang napuntahan mo na rin. Oo, tarik din pala na ito. So ito pala master, itong Mangkayan, papuntang Cervantes na to, puro siya pababa. Ayan kanina pa ako bumababa Ito kasi ang labas nito mga master, papunta na lahat ng Ilocos Nakita ko sa mapa. Pero may pinagkrusan yan. Then yung pakanan mga master, papunta rin ng Sagada. Meron siyang way na papunta sa Sagada, then papunta ng Condon, then yung pakaliwa naman papunta ng Suyo, Cervantes. So doon tayo syempre sa pakaliwa, pa Suyo, Cervantes Road tayo. Mainit na dito sa Mangkayan mga master, hindi na siya ganun kalamig kasi mababa pala itong Mangkayan. Mangkayan, diretso. Cervantes, diretso din. Sige, so diretso tayo. Diretso daw Yung Cervantes mga master, part na yan ng Ilocos. So itong Mangkayan, Cervantes is boundary ng Ilocos Sur at Benguet. Yun mga master, mainit na. Mainit na. Bigla nagbago yung klima. Although maganda na may daan niya, yun nga lang mainit. Nasa baba na kasi. Mangkayan 1, Cervantes 20 kilometers pa.
Then, ito may nakalagay. Ano itong mga to? Yan, Lepanto. Lepanto, kaliwa. Tadyan, kanan. Cervantes, diretso. So, Cervantes tayo, diretso. Yung pala yung Tadyan. Ah, yung sinasabi niya kanina na Lepanto. Ito. Main road. Okay. Yung pala yun. May minahan niya siguro yan. Yung pala yung Lepanto. Okay, so diretso tayo mga master. Inalang na lang natin kasi baka meron pang something doon na pwedeng makita eh. Ito na mga master, nasa baba na tayo. Welcome Baguyos Calalo. Baguyos Calalo. Wow, ganda ng mga pananim, green na green. Yan, ganda pagka yung green na green mga master, no? Kitang kita mo yung ganda ng ano, parang buhay na buhay yung lupa, ganun ba? Ganda. Okay, siguro ito after nung pababa, akyatin naman ulit. So, hindi ko alam, ngayon lang din ako nakapunta. So, titignan natin. So, andito na tayo sa Baguyos Bridge. Yan, Baguyos Bridge. Ganda. Para siyang ano yung sa Bontok. Nagawang resort mga master, oh. Ang laki ng swimming pool, oh. Stig. So, ang ganda ng mga pananim doon. Yung view doon, maganda. Then, ito siguro imbakan ng tubig. Galing. Tapos may kiddie pools. Galing. Ano kayang resort to? Dito yung entrance niyan sigurado. Ah, yun. Anong resort to? Ayun, ito na ang highway boundary. Okay. So ito mga master, ito na yung ayan, teka. Ito muna tayo doon para makita natin. So yan, andito na tayo sa District Highway Boundary, Abataan, Mangkayan, Cervantes Road. So ito yung boundary ng Ilocos Sur at Benguet. Yun, so Benguet pala master, Benguet. So yan, papunta tayo ng Besang Pass mamaya. So 25 kilometers mula rito. So yun. So ito pala ang pangalan ng resort ay Aimilu Resort. Wow. So ito na tayo sa highway boundary. So nandito tayo ngayon sa ano, sa Benguet. Lalampas tayo rito. Ito. Boom. Ilocos Sur na mga master. Alright, let's go. Hey mga master, oh, may ilog doon, oh. Parang ang sarap lumaoy, oh. Dito, oh. Wow, tas pa ganun. Ganda. Ang lalaki ng mga boulders, oh. Narinig pala ako ni tatay, ang lakas ng pandinig niya. Grabe, ang layo ko. Ang ganda, tas may view kong ganito, no. Solid to mga master. So sana magpalipad ng drone. Problema, wala akong maparadaan na malilim-lilim. Tignan natin doon banda. Ang ganda ng ilog. Grabe, ang gandang tignan ng mga pananim na palay sa itaas, no. Solid yung parang ano, yung pagkaka hiwa-hiwalay yung ano ng linya ng palay. Ang galing. Ang ganda pagmasdan, lalo na kapag sa aerial view. Ayan, oh. Ganda, oh. Wow. Ito dito yung feel, yung vibe dito sa lugar na to. Parang alam mo yun, yung probinsya. Yung probinsya ganon. Sarap sa pakiramdam. Prepare to stop. Yan, meron ditong checkpoint. Ayun. Galing, oh. Doon siya natutulog, oh. Gusto tayo ng battery kanina mga master, nagpalit tayo. Ito, wala pa mga tanim, oh. Tatamnan pa lang yan siguro. Ayun, oh. Ayun, oh, inaararo na ng kalabaw, oh. Ito naman, natamnan na yung iba.
Yan. Ilocos Sur. Labas natin dito mga master. Mamaya pagkaliwa natin doon sa may Besang Pass. Tagudin, Ilocos Sur. So doon na tayo, didiretso. Pagbaba natin ng Tagudin, doon ko na natapusin yung vlog ko. Then dire-diretso na tayo pauwi. Ayun mga master, tinatamnan na. Ayun Ito naman, naani na. So bubungkalin ulit ng kalabaw yan. Yung ganitong itsura, naani na yan. So bubungkalin ulit ng kalabaw. Yun, iaararo ulit. Woo! So ito mga master, nandito na tayo ngayon sa Rosario, Barangay Rosario siguro to. Yan, kakaliwa na tayo dun, sabi ni GPS. Malapit na tayo. Yan, ito mga master. Ito dito, pag dumiretso ka dito, Quirino. Then dito naman, ito yung Patagudin, di tayo pupunta Besang Pass. Ito naman yung papunta ng ano yata to, Sagada. Meron din dyan. So dito tayo, kaliwa. Kaliwa tayo, Tagudin, punta ng Besang Pass. So ito yung bayan ng Rosario. Ang lalaki ng mga bundok Grabe. Diyan siguro tayo aakyat. Grabe. Nagtatayugang mga bundok. Ito mga master, ito na yung itong tinatahak natin ngayon is ito na yung Suyo Cervantes Road. So ito na yung sinasabi ko na kapag labas mo rito is Tagudin na, Ilocos Sur. So doon din tayo dadaan pa uwi. So sabi nung napagtanungan ko kanina, mga 30 minutes na lang daw ang babiyahihin mo mula dun sa Rosario hanggang sa Besang Pass. So ito mga master, kasulukuyan nating tinatahak itong daan. So tama nga yung hinala ko kanina, sa mga kabundukan nga na yan tayo dadaan. Grabe. Ayos din pala dito dumaan Oh, ganda naman ng bundok na yon. At yung mga ano niya, mga damo-damo. Wow, ganda. Grabe. Siko-siko pala yung daan dito. Oh. Grabe mga master. Ito gano yung mga taga Marilake. Ito ang mga gustong-gusto nila. Ganda na, dami ng pine trees mga master Woo! Kaya pala malamig na. Magon Eco Park. Ito, Magon Eco Park and Wildlife Sanctuary. Magon. So Magon, Malaya, Cervantes, Ilocos Sur na po pala ito. Wow, ganda So grabe mga master, mukhang di ata makapagpalipad ng drone dun. Balot ng ulap. Ayun Kasintangkad na natin yung ulap mga master. Ito na. 5 minutes 2 kilometer wala na, hindi tayo makapagpalipad dun. Balot ng ulap. Mga pine trees ang ganda. Hilera. Ito na, patapat na natin yung fog.
O yung ulap. Woo! Grabe, lamig. Tadan! Hindi nga makapagpalipad yata dito. Ito na yung Besang Pass. Ito na. Grabe, maulap. Ito na mga master, yung Besang Pass. Yan, kaya lang hindi tayo makapagpalipad ng drone dito mga master kasi ma-fog. Mag-aano yung drone natin, low visibility. Yan. So pasok tayo mga master. Ang Battle of Besang Pass ay nagsimula noong January 9 to June 15, 1945 during World War II. Ito ay matatagpuan 237 km north ng Manila. Ang area na ito ay nagsisilbing daan papunta sa mga Cordillera Mountains at sa siyudad ng Baguio. Ang Besang Pass ay dating kuta ng mga Hapon sa ilalim ng pamumuno ni Tomoyuki Yamashita na kilala bilang Tiger of Malaya at Conqueror of Singapore. Ang pagkaka-capture sa Besang Pass noong June 14, 1945 ang isa sa pinakamalaking achievement ng mga Pilipino at Amerikano. Yan, so tingnan dito. The Battle of Besang Pass began with the assault on the Japanese line at Bitalag, Tagudin, Ilocos Sur by the United States Army forces in the Philippines North Luzon. USAF IPNL 8 January 1945, followed by the seizure of ended who fought gallantly for freedom and peace. Wow! Yung mga Philippine Army units mga master. Nandito tayo ngayon sa Besang Pass. Monument. Yun mga master, so may bayad pala kapag ka magpapalipad ka or i-vlog mo tong lugar. So hindi na rin ako nagbayad kasi nga ito foggy, so sayang lang, di rin tayo makakapag drone, foggy. Ayan. So 500 yon mga master. So yun, sayang. Pero ang ganda ng monument na to. So ito daw yung itong Besang Pass, yung mga stopoveran ng mga taga Manila or taga Ilocos na pumupunta na ng Sagada. Mas madali kasi biyahe rito papunta ng Sagada compare sa dadaan ka ng Halsema Highway, di ba? Sigsag-sigsag, tas ang tagal-tagal. Dito kasi expressway ka ng Langlao yun, diretso. Expressway, tas Rosario, dire-diretso. Tsaka hindi mabuntok ang daanan.
Dito lang, sa part na to. So pagkahapon pala, napaka-foggy na raw dito. Ayan, katulad yan, tingnan nyo to. Diba? Oh, paano ko makapag-drone dyan? Kung makakapag-drone lang sana ako, okay lang magbayad eh. Para at least maipakita ko sa inyo yung ganda ng view. Kaya lang, wala rin kayo makikita dito mga master. Kahit ako, wala rin makita eh. Nasa view deck na ako, pero ayan. Best time na pupunta raw dito is umaga. Kasi kapag pahapon na, medyo ano na. Ayan, ganyan, foggy. Sayang. Pero okay lang sana magbayad kasi kung yan naman yung mandato ng government, eh wala tayong magagawa. So magbayad sana. Kaya lang wala eh. Hindi rin na rin ako nag-aksaya kasi nga, di ba? Foggy siya. So wala rin tayong makikita. Ang ganda. Ang lamig. So 1,500 above sea level para to. Then kinonstruct noong year 2000. Itong Besang Pass. So dito natalo nila yung mga Hapon dahil sa paglilid ni yung Amerikano yun something. Then yung mga Philippine infantry na sumama rin. Yun, so may bayad daw dito na 10 pesos entrance sa mga gusto lang pumunta. Pero once na iba-vlog mo siya, 500 pesos yun, including na yung drone shots mo. Okay? Ito mga master, may lodging din daw yung dalawang bahay na yan. Pwede upahan. Yan, pinauupa talaga yan. Tanong natin mamaya kung magkano. Baba na tayo. Let's go. Ma'am, yung lodge doon, magkano yung pinauupa? 500 po sir noon, pero Noon? tapos nag-close kami kasi ng mga makikit 1 year kasi under renovate hanggang ngayon. Kaya Pero ngayon ma'am pwede na? Hindi pa sir. Mga magkano kaya ang magiging value niyan ngayon ma'am pag na-renovate na siya? Baka magiging 1,000 sir. 1,000. Ano yun ma'am? Pwedeng 24 hours? Opo, pwedeng 2 tao. Pero malaki yun ma'am. Oo. Kwarto-kwarto kasi sa loob sir. Ganon. Okay. Pero may dati ma'am, ang mga usually nagpapaano dyan, ay nag-umuupa parang din, mga adventurer din ma'am. Oo, mayroon din mga family, ganun kukunin yung isang bahay, 2 house yun. Pwede nang mag-picnic. So ayun mga master, sad to say talagang mafag kapag kahapon na raw. Although okay lang, nakapag 360 naman tayo. Yun nga lang sayang no. Pero willing ako mag-pay sana eh. Kaya lang kung hindi sana ganito. Kasi i-drone shot ko sana eh. Kaya lang wala eh. Bawi na lang next time. Yun, doon tayo bababa. Ayun, doon sa highway na yun. Di ba mga master? Marami pa tayo makikita dyan ng mga pwedeng i-drone shot. So yun nga mga master no. Ito pala yung talagang pinakamadaling way daw papunta ng Sagada. Itong Suyo Cervantes Road. Pagdating mo kasi ng intersection ng Rosario doon, dire-diretso lang. Mga sabi ni ate naman doon sa mga boys at kalahating oras na lang daw ang Sagada ron eh. Malapit nga. Lilit na mga pine trees oh. Tayo no, niliit oh. So pag lumaki sila ganyan. Ganyan kalalaki. Ang kulit. Ano yun? Usa kaya tumutubo yan o tinatanim? Pero sabi nila kasi hindi daw nabubuhay ang pine trees sa mainit na lugar. Yun, dun tayo bababa mga master oh. Kaya pakita ko sa inyo mga master ha. Ayun, dun tayo bababa. Uy, landslide. Oh my god. Let's go. Landslide. Landslide. Nakakatakot dumaan sa mga gilid talaga ng ganyan. Landslide ulit. May puno pa.
Agoy, agoy, agoy. Diyos ko po. Wow. Look at that. Ang ganda. Solids. Wow, grabe. Puro pababa pala to. Grabe, pag tingin ako ng tingin sa mga kabundukan, para ako nalulula. Nilagyan na ng harang. Yung mga bato-bato dyan. Diyos ko po, nakakatakot mga master. Wala na laman sa ilalim. My goodness. My goodness. Automatic ka dyan. Po, ang lala ng landslide na to. Tignan nyo mga master, Diyos ko po, nakakatakot. May gumalaw sigurong konting bato dyan, lalaglag ulit. Agay, agay. Takot ko Grabe. Tapos yung truck nakalapos dun, yung mayanig-yanig yun kapag dumadaan yung truck. Putik na yan. Katakot yun Uy, naglig na ba to? Galing taas yun. Suyo 27 kilometers. Nakaka-amaze. Wow. Grabe. Sulit. Grabe mga master, yung dadaanan natin, Teka, baka hazy na ayun. Sana nakikita nyo. Yun yung dadaanan natin, Tapos ang ganda ng kabundukan dito, Although kalbo siya. Ayan, ang ganda. Ang ganda lang, nakakamiss. Wow, grabe. At try natin dun na lang siguro tayo magpalipad. May mga ibon ako nakikita Ayan ano yan Doon hindi naman siya nandadagit. Yung lang lumalapit kasi yung mga yan Ewan ko anong tawag sa ibon na yan. Yan. So dun tayo banda. Maganda rin dun para may liwanag. Grabe mga master Diba winto ako dito? Pagtingin ko dito may kamatisan pala Ayan Parang mga tawag ito yung maliliit na kamatis. Ang tawag doon, nakapagtanim na ako yan Nalimutan ko lang tawag Basta parang mga midget na kamatis, ganun. Cherry. Ayun. Welcome to Suyo. Picture muna tayo dyan mga master, syempre. Welcome to Suyo. Ilocos Sur. So ito Ilocos Sur pa rin. Ilocos Sur na. Even yung Cervantes naman.
Okay, tara, let's na. So, suyo. Thank you. Come again. Nakalagay. Let's go. Yan, katapos lang natin magpalipad ng drone, mga master. Siguro, master, ito nga yung parang best way papunta ng mabilis na way papunta ng Sagada, pero sa dami kong nakita na mga landslide, parang nakakatakot. Hindi siya ganong ka-safe. Ay, katulad yan, oh. Landslide yan. Yun lang. Siguro pag umuulan, mahirap dumaan dito, mga master. Best na dadaan kayo dito, mga tag-araw, ganyan. Dami ko nakita eh. Mga nalagpasan, may iba pang di pa nakuha ng camera. Master, oh. Tingnan nyo, oh. Ang lalaki ng bato. Wow. Parang Koto Mines, oh. Grabe. Ang ganda. Ang linaw rin ng tubig, oh. Tapos naggawa sila ng parang palikuran dun. Ha? Galing. Grabe, mga master, oh. Yung kulay ng lupa nito, parang palaging inaano ng tubig to. Oh, kaya lang ngayon kasi tuyo eh. Pero tingin ko ano to, inaanuhan talaga ng tubig to. Wow. Grabe. Tapos dito sa kabila, yung mga master, ikot ako ah. Look at that. Wow. Sarap maligo. Kung pwede na maligo eh. Yan, saan ang daan eh ito? Baka may mga babaan dyan. Alam ko may mga babaan yan eh. Ang laki nun, oh. Tsaka yun, oh. Grabe naman yung mga boulders na yan. Ang linaw ng tubig, oh. Parang Koto Mines din. Grabe. Lupit. I love suyo. I'll keep it clean. Naman. Tingnan yung mga master, oh. Solid, oh. Yung naliligo. Wow. Ang laki ng bato. Ang ganda ng mga bato ron. Parang mga marmol, oh. Solid pala. Yan, paliparan natin. Yung mga master, no? Grabe yung ganda na ito. Sobra. Na-amaze talaga ako. Ang lalaki ba naman ng mga bato? Pero grabe. Solid. Okay, let's go.
Time check tayo mga master, 5:51 PM. So mamaya tignan natin kung anong oras tayo makakauwi ng Valenzuela. 6 to 7 hours din siguro biyahe dyan. Yun mga master, nakalabas na. Nakalabas din. Ito na, tago din. Kain muna tayo. Kain muna ako mga master. So dito ano na to, highway gaming na to, MacArthur. Woo! Layo. So yun mga master, dito ko natatapusin yung episode na to. Maraming salamat sa mga nanood na naman dyan. And naway mag-subscribe kayo sa aking channel para naman ma-monetize na tayo mga master. Then keep on watching sa iba pa nating mga episodes, no? Maraming salamat po sa lahat. God bless.